Alam niyo ba ang kasalanan na greed? Ito nga ang paghahangad sa kayamanan ng sobra-sobra. Ito nga ang pangalawang kasalanan na nasa 7 deadly sins. Alam naman natin na ang sobra-sobra, masama nga ito. Sa pagkain man yan, kahit gulay yung kinakain mo, di ba masama nga yung sobra-sobra. Sa gamot naman, tama naman yung gamot na iniinom mo. Pero kapag sobra-sobra, masama nga yun. Ma-overdose ka naman doon, di ba? Ganon din sa kayamanan, kapag sobra-sobra na nga, masama nga yun. May mga mayayaman nga na hindi na makatulog dahil sa pag-aalala sa kayamanan nila na baka ito ay mawala o baka ito ay manakaw. May external peace nga silang nakukuha, pero internal peace, wala nga sila nun. Kaya para sa mga mata ng mga tao na maganda nga yun, no, na sobrang yaman. Kasi nakikita natin yung external peace na nakakamtan nga nila ng mga nakukuha nila. Siyempre nga naman, mas komportable sa sasakyan kaysa kapag nakamotor ka o kaya naman nakabike ka, di ba? Mas komportable kapag naka-private jet ka kaysa naka-public plane ka lang, di ba? Nakikita nga natin kung ano yung mga nabibili nila na mga nakakamtan nila gamit nga yung pera nila. Pero yung ibang mayayaman na rin yung nagsabi guys na masama nga yun. Sila na rin yung nagsabi na hindi sila makatulog dahil sa pag-aalala. Wala silang kapayapaan sa puso nila dahil dun sa kayamanan na meron nga sila. Kaya yung ibang mayayaman ng ganito, dinodonate nila yung kalahati ng pinakayaman nga nila para magkaroon man lang sila ng kapayapaan sa puso nila. Ito nga rin ang nakasulat sa unang Timoteo chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Sinabi nga dyan na ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan, di ba? Dahil sa paghahangad natin ng kayamanan, sa paghabol natin sa kayamanan, nakakalimutan na rin natin yung pananampalataya. Dahil maraming tao na gumagawa nga sila ng kasalanan, makamit lang nila yung perang yon, yung kayamanang yon. Isipin nyo na lang yung mga nagnanakaw, di ba? Sobrang maibigin nila sa salapi na kaya na nilang gumawa ng masama. Kaya na nilang magnakaw. Tinatalikuran na nila yung pananampalataya nila para lang doon. At alam naman natin kung ano yung nangyayari sa kanila, di ba? Nahuhuli nga sila at nakukulong. Katulad nga ng sinabi sa huling verse, nasasadlak nga sila sa maraming kapighatian. Ganon nga rin yung mga korap at yung mga mayayaman na gusto pang yumaman. Ang pinagkaiba lang, alam naman natin na hindi dumaranas ng kapighatian yung mga korap na iba, di ba? Pati yung mga mayayaman na gumagawa nga sila ng kasamaan. Dahil natatago nila gamit yung pera nila, yung kasamaan nila. Pero alam naman nating mga Christian, di ba, na darating yung panahon, pahihirapan din sila sa impyerno. Kaya naman guys, hangarin lang natin yung sapat lang para sa atin. Hangarin natin yung kagustuhan lang ng Diyos para sa atin. Hangarin lang natin na may makain tayo araw-araw at makatulong tayo sa iba. Yun lang, kung gusto mo ng ganitong mga content, follow for more and God bless.